Mga backyard, welcome back dito sa ating YouTube channel, My Backyard Hobby. And for today's video, I'd like to show you the fermentation, or we are going to ferment another food for our chickens, ducks, and other animals here in my backyard hobby. And if you did not subscribe yet to my channel, please support my channel by subscribing, liking, and sharing my videos. And please don't forget to click the notification bell so that you will be updated for my next videos. So for today's video nga guys, or mga ka-backyard, ipakita ko sa inyo, mag-ferment tayo ng isang magandang panghalo sa pagkain ng ating mga alaga hayop dito sa ating backyard hobby. At ito ay sobrang makatipid tayo dito kasi maganda din ito mga ka-backyard, ang kanyang ano ba yun, yung protein medyo mataas din. At ito ay tapioca, ito ay galing sa kamuting kahoy kasi marami silang tanim dito na kamuting kahoy. Mayroon silang bilingan o mayroon silang factory. At matagal ko na itong hinahanap mga ka-backyard, pero kasi talagang pinapakain nila ito dito sa kanilang mga livestock sa Thailand. And matagal ko nang hinahanap ito dito sa aming lugar, dito sa Meso, pero wala akong mahanap. But one time nakapunta ako sa isang village at mayroon akong nakita na binibinta nila at mayroong naka-plastic na ganito mga backyard. So kaya sinubukan kong bumili, and then hinalo natin sa pagkain ng ating mga alaga, and makatipid nga at gustong gusto din ng ating mga alaga. So bumili ako ulit at ito ay nabibili ko ng 10 baht. Yung isang plastic, at sa isang plastic mayroon siyang 10 kilos. So bumili ako ng 20 bags, so that's 200 baht. Pero nagamit ko na yung iba, at para hindi masira, i-ferment ko to gamit yung siyempre itong molasses. And then haluan ko ng darak mga ka-backyard para ano, pero kailangan na i-melt natin muna itong ng maayos itong tapioca para ma-mix natin ng maayos. So actually this is my first time to ferment this kind, but para ma-preserve natin ng maayos, na hindi masisira, kailangan natin ito i-ferment mga ka-backyard. So kaya tara, ipakita ko sa inyo kung anong kung paano natin ito i-ferment mga ka-backyard. Ito na mga ka-backyard, ito yung tamang mix. Kailangan mahalo natin ng maayos sa molasses. Yun na yung kanyang kulay. Red siya. O ano ko yun? Yellow yata. Okay. Yan. So haluan ko lang ito ng darak mga ka-backyard. Mga backyard, haluan natin ng darak at hinaluan ko ito pinagyan ko ito ng 5 takal na ganito mga ka-backyard. Tingnan natin kung anong resulta. Mix natin naman. So dagdagan natin maya kailangan dagdagan. Mga backyard, ito na yung ating finished mixture at dinagdagan ko ng 3 takal. So all in all is naglagay tayo ng 8 takal ng darak dito. At yun na yung kanyang finished product. At ilagay na natin ito sa ating barrel na para i-ferment natin. Mga backyard, na puno na natin itong ating 250 liters barrel. At akala ko mga isang barrel lang yung natin magawa, pero ito ay pa lang to, 6 bag
bali 60 kilos lang. No. 10, 10, 20, 10, 20, 40, 30, 40, 50, 60 kilos. Tapos yung ano natin, yung ilagay natin darak mga ka-backyard is mga nasa isang sako at walang kalahati, mga 1/4, no? So yung isang sako na ipa dito darak is parang 12 kilos siya. So tapos yung ginawa ko dito mga ka-backyard, linagyan ko pa ito ng molasses sa taas niya. And then sarado natin dito ng maayos gamit itong plastic. Lagyan pa natin tapos ilak natin. So tara mga ka-backyard. So ito na yan mga ka-backyard, na sealed na natin. Yan, ganyan lang siya para hindi sisingaw at maganda yung kanyang pagka-ferment. So ipakita ko sa inyo sa ating sunod na video mga ka-backyard. After 7 days ipakita ko sa inyo kung maganda yung kalalabasan nito mga ka-backyard. Pero sigurado ako na maganda ito at malaking itipid natin dito mga ka-backyard. So mayroon pa siguro marami pa akong kailangan kong i-ferment din yun, yung naiwan para hindi masayang. So siguro pwede pa mga dalawang barrel. So, pero kulang na yata yung yung ipa, yung ating darak, kaya kailangan kong bumili ulit. Pero yun nga mga ka-backyard, malaki itong tipid sa ating pagkain ng ating alaga. At dito ko na lang tatapusin yung ating video mga ka-backyard. Maraming salamat sa inyong suporta at please continue to support my channel and see you to my next vlog. God bless.